Hi mga bata at magulang. Maligayang pagdating sa ating mundo ng mga kwento. Bago tayo magsimula, i-click ang at #30, mag-subscribe at #30. Itap ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga bagong kwento. Ang munting penguin na umiyak ng bagyo. Si Pipan ay isang maliit na penguin. Nakatira siya sa isang nayon na may nyebe. Tuwing umaga, pumapasok siya sa paaralan. Ngayon, nakaramdam siya ng tamad at pagod. Ayaw niyang pumasok sa klase. So, gumawa siya ng malikot na plano. Si Pipan ay kumaway sa labas. Napatingin siya sa malinaw na asul na langit. Walang ulap, walang hangin, walang nyebe. Gayunpaman, sumigaw siya ng napakalakas. Isang malaking bagyo ang paparating. Umuwi ka na bago pahuli ang lahat. Narinig siya ng mga penguin sa nayon. Tumingala sila sa maaraw na kalangitan. Pero parang sigurado si Pipan. Tinawag ng mga ina ang kanilang mga sisiw sa bahay. Mabilis na isinara ng mga tindahan ang kanilang mga pinto. Nagmamadaling pumasok ang lahat para magtago. Napangiti ng lihim si Pipan. At ko, ngayon hindi ko na kailangang pumasok sa paaralan, at ko. Umupo siya malapit sa burol ng yelo. Kumain siya ng fish snack at naglaro. Mainit ang araw sa kanyang mga balahibo. Ito ang pinakamadaling araw kailanman. Nang gabing iyon, nagsalita ang mga matatanda sa nayon. At ko, walang bagyo ngayon, at ko, sabi nila. At ko, may nagsinungaling at natakot sa lahat, at ko. Nanatiling tahimik si Pipan at umiwas ng tingin. Medyo nagilty siya sa loob. Pero akala niya nakakatawa pa rin. Kinaumagahan, nagising si Pipan. Ang langit ay kulay abo at mabigat. Umihip ang malamig na hangin mula sa timog. Nagsayaw ang mga snowflake sa hangin. Isang tunay na bagyo ang paparating. Tumakbo siya para balaan ang nayon. Sumigaw si Pipan, darating ang blizzard. Please, umuwi ka na dali, at ko. Ngunit walang nakinig sa kanya. Naalala nila ang kanyang pekeng bagyo. At ko, nagbibiro na naman si Pipan, at ko, sabi nila. Patuloy silang nangingisda at naglalaro sa labas. Lalong bumagsak ang nyebe. Nagsimulang umungol ang hangin. Umikot ang alikabok ng yelo sa kanilang mga mata. Nawala ang mga landas ng nayon. Nakaramdam ng gulat si Pipan sa kanyang dibdib. At ko, pakiusap, maniwala ka sa akin sa pagkakataong ito, at ko, sigaw niya. Sa wakas, sinundan siya ng ilang kaibigan.
Ngunit marami pang iba ang naiwan. Hindi nagtagal, naging napakalakas ng bagyo. Hindi mahanap ng mga nasa labas ang daan. Mabilis na tinakpan ng nyebe ang kanilang mga yapak. Naipit sila sa malamig na hangin. Tumibok ang puso ni Pippen. Nagtipon siya ng mga lubid at parol. Tumawag siya sa mga matatanda para humingi ng tulong. Magkasama silang pumasok sa bagyo. Hinayla at ginabayan nila ang mga nawawalang penguin. Isa-isa nilang iniuwi. Ang pagliligtas ay tumagal ng maraming oras. Pagod at giniginaw ang lahat. Ang ilan ay may yelo sa kanilang mga balahibo. Binigyan sila ni Pippen ng mainit na sopas ng isda. Ang mga taga-nayon ay nakaupo sa tabi ng apoy. Unti-unti, nagsimula na naman silang ngumiti. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Pippen. Napaisip siya sa ginawa niya. Ang kanyang kasinungalingan ay halos makasakit sa kanyang mga kaibigan. Kung walang dumating, maaari silang mag-freeze. Nakaramdam siya ng hiya at lungkot sa kanyang puso. Nagpasya siyang hindi na muling magsinungaling. Kinabukasan, tumayo si Pippen sa plaza. Sinabi niya sa lahat ang totoo. At ko, nagsinungaling ako tungkol sa bagyo, at ko, sabi niya. At ko, ay at #30, sorry naloko ko kayong lahat. Ipinapangako ko na magiging tapat ako mula ngayon, at ko. Tahimik na nakikinig ang mga taga-nayon. Isang matanda ang malumanay na nagsalita. At ko, ang kasinungalingan ay sumisira ng tiwala, maliit. Kapag sinabi mo ang totoo, maniniwala sa iyo ang mga tao. Ngunit ang kasinungalingan ay nagpapahina sa iyong mga salita. Mag-ingat ka sa boses mo, at ko. Mula sa araw na iyon, nagbago si Pippen. Pumupunta siya sa paaralan tuwing umaga. Tinulungan niya ang kanyang mga kaibigan sa mga gawain. Nang makakita siya ng panganib, malinaw siyang nagsalita. Nagsimulang magtiwala muli sa kanya ang mga taga-nayon. Nagtagal ito, ngunit sulit ito. Dumating at umalis pa rin ang mga bagyo sa taglamig. Ngunit ngayon, laging handa si Pippen. Natuto siyang magbasa ng mga palatandaan ng langit. Tumulong siya sa paghahanda ng pagkain at tirahan. Pakiramdam niya ay mas ligtas ang nayon. Ipinagmamalaki ni Pippen ang kanyang katapatan. Minsan, tinanong siya ng mga batang penguin. At ko, bakit kailangan nating magsabi ng totoo, at ko? Ngumiti si Pippen at sasabihin. Pinapanatili ng katotohanan ang mga kaibigan na ligtas at malapit. Ang isang kasinungalingan ay maaaring mag-iwan sa kanila na mawala sa nyebe.
Natutunan ko iyon sa mahirap na paraan, at ko. Isang maaraw na araw. Nakita ni Pippen ang mga ulap sa malayo. Binalaan niya kaagad ang nayon. This time, nakinig na ang lahat. Nang humagupit ang bagyo, ligtas sila. Bumalik ang tiwala sa nayon ng nyebe. Kahulugan ng kwento. Ang mga kasinungalingan ay maaaring huminto sa pagtitiwala sa iyo ng mga tao. Kapag sinabi mo ang totoo, ang mga tao ay maaaring maging ligtas at masaya. Ang tiwala ay nabuo ng dahan-dahan ngunit maaaring masira ng mabilis. Mga tanong ng magulang. Bakit walang naniwala kay Pippen noong totoong bagyo? Paano nabawi ni Pippen ang tiwala ng mga taga-nayon? Mga tanong ng mga bata. Bakit nagsinungaling si Pippen tungkol sa bagyo? Ano ang hitsura at pakiramdam ng tunay na bagyo? Bakit masama ang magsinungaling? Paano natin maayos ang mga bagay pagkatapos magkamali? Ano ang gagawin mo kung walang maniniwala sa iyo?